to grow mentally. So, ang scripture natin ngayon ay next slide po. Yan. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ang sabi dyan, "For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." So, bago po ang lahat, mga kapatid, manalangin po muna tayo. Tinihiling ko mag-pray sa ating pag-uumpisa ay si Pastora Bob. Thank you, Jesus. Ayun lahat ay tatayo mga kapatid, let us pray. Panginoong Jesus, aming Ama, patuloy ka pong kumilos, O God, sa aming kalagitnaan, Panginoon. We know that you are here already, God, and Ikaw, Panginoon, tulungan mo kami na mabuksan ang aming mga puso, maging ang aming mga isipan, Panginoon. And bless is the B1, Panginoon, sa mga salita mo na kanyang ihayag, Panginoon, sa bawat isa amin. Let your Rema, O God, ang siyang patuloy na ang siyang mamutawi sa kanyang mga labi, Panginoon, at ito ay aming marinig, O God. Sa iyo lamang po ang lahat ng pasalamat, at ito ang lahat ng aming marinig, Panginoon, ay aming maipamuhay, O God. All glory, honor, and praises belongs to you. Amen. So, makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Ayan. So, sabi dito, "For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." So, as a Christian, mga kapatid, as mananampalataya sa Panginoon, may mga panahon talaga na manghihina tayo. Makakaranas tayo ng mga kahinaan. Spiritually man, emotionally, physically, mga kapatid. And hindi natin may iwasan yon. And biblically, mga kapatid, dumadaan din talaga sa mga mental health issues, even yung mga taong ginagamit ng Panginoon. And however, mga kapatid, as a Christian, then, kailangan din nating i-evaluate yung mga sarili natin. At dahil binago na tayo ng Diyos, kailangan nating malaman ano nga ba yung mga bagay na dapat taglayin ng isang Kristiyanong may mental na kapasidad. And every aspects of our lives, mga kapatid, mahalaga. Mapa-spiritual man, mental, or physical, financial, mga kapatid. Lahat yan mahalaga. That's why lahat ng aspeto din natin, dapat nag-i-improve din tayo. Hindi lang dapat tayo nagsistay and stable. Though, we will never achieve perfection here on earth, and hindi dapat yun yung goal natin. But, rather, mga kapatid, God is making us new. And we can allow Him to work in our lives and in our hearts. Amen. Sa next slide po. Ayan. So, sabi, ang first na step daw is draw near to God. So, sabi sa Hebrews chapter 10 verse 22, "Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water." So, in order to grow and mature, mga kapatid, in our faith, we must draw near to God. Lumapit tayo sa Panginoon at hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa ating mga buhay. God will give us strength and ability na lumago at iset aside yung mga kasalanan natin. And lahat ng yun, mga kapatid, kapag nagawa nating lumapit sa Panginoon, pagkatiwalaan natin ng Diyos. Sabi nga sa Psalms chapter 18 verse 2, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, Amen. my God, my strength in whom I'll trust." So, hindi nanggagaling sa ating sarili yung ating mga lakas. Hindi sa kung sino man o anumang bagay sa mundo. Our strength comes from the Lord, mga kapatid. And whatever happens, put always your faith in God and He will take care of you, mga kapatid.
And totoo na minsan may mga unwanted scenario sa buhay natin. But when we devote ourselves sa Diyos and knowing that He controls and holds the best future para sa ating lahat, mga kapatid, wala dapat tayong ipangamba. Dahil, sabi nga sa John, when you feel like you're drowning in life, don't worry. Your lifeguard walks on water, mga kapatid. Wow. Kapag may mga panahon na minsan nangangamba tayo, alalahanin natin na andyan ang Diyos. Amen. Kaya niyang gawin lahat para sa atin. Next slide po. Yan. Next is pursue what is good. Sabi sa Philippians chapter 4:8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. So, if anything is excellent or praiseworthy, mga kapatid, we should not pursue the world. We should pursue what God loves, mga kapatid. Hindi naman natin wini-win yung approval ng mundo. Ayaw nating i-please yung mga tao. Right. But, kasi, if we are trying to win the approval of the humans, mga kapatid, hindi tayo nagiging servant ng Panginoon. That's true. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works. Amen. So that no one can boast. So, dahil sa habag at grasya ng Diyos, mga kapatid, kaya tayo ligtas. Kaya, dahil sa habag at grasya ng Panginoon, kaya lahat tayo ay nandito. Amen. His grace brought us here, and without God, we can no longer continue. Thank you, But Jesus. still, nandito pa rin tayo dahil sa grasya ng Panginoon Amen. at hindi dahil sa ating mga sariling gawa, mga kapatid. Right. All the glory belongs sa Panginoon, mga kapatid. And dapat natin tandaan yon. Next slide po. Ayan. So, sabi dito, mentally strong people don't waste time feeling sorry for themselves. Sabi sa Colossians 3, ayan, basahin nyo na lang, mga kapatid. So, alam nyo, mga kapatid, if things doesn't come out the way we wanted it to be, or the situation turns out badly, mga kapatid, ang mga mentally strong Christians daw, mga kapatid, may self-awareness yan. Marunong yan mag-reflect sa mga actions niya. And instead na maghanap yan ng butas or maghanap ng isisisi or sisisihin, nagre-reflect yan or nag-evaluate yan ng actions nila. Yun yung sinasabi, mga kapatid, na mentally strong people don't waste time feeling sorry for themselves. Dahil alam niyang pinahintulutan ng Panginoon lahat ng nangyayari sa Kanya. Maliit man o malaki, mabuti man o masama. When a situation turns out badly, mga kapatid, don't waste time feeling sorry for yourself. Learn and develop the skills of responsibility, praise, trust in the Lord, and bearing injustice. Yes. So, kapag may mga bagay na hindi natin akalain na mangyayari, and kapag may mga taong minsan na gumawa ng masama sa atin, wag na natin gantihan. Kasi sa Panginoon, ang Panginoon ang gagante para sa atin, mga kapatid. Oh, yan. Let's pray for them. Yan. So, sabi nga sa Colossians chapter 3, verse 1 to 4, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Verse 2,
Set your affection on things above, not on things on the earth. Yes. 3. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Amen. Next slide po. So, how to develop a heavenly mindset, mga kapatid? So, to develop a heavenly mindset, number 1 daw is putting our minds on things above. Wow. Yun. So, lahat dapat ng gagawin or iisipin natin sa Panginoon yon. And, pangalawa, a life of continual discipline. 3, focusing on our race position with Christ. 4, focusing on our hidden life with Christ. 5, focusing on our future with Christ. So, lahat yan mga kapatid, para maiwasan natin yung mga, as a Christian, para maiwasan natin yung mga bagay na issues when it comes to mental aspect, mga kapatid. Dapat ang sentro ng buhay natin ay ang Panginoon. Amen. And Thank you, Lord. kapag may mga panahon na feeling natin confusing na yung mga bagay-bagay and parang hindi na nagme-make sense, we can only trust God. Wala tayong ibang dapat gawin kundi pagkatiwala ng Panginoon. Yes. At manampalataya tayo sa Kanya. So, kasi binigay na sa atin lahat ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya na tayo ng lakas, binigyan niya tayo ng lahat ng resources. So, bakit ka pa magdududa sa Panginoon? Right. Yung authority to rule and protect the world, mga kapatid. Yung buhay mo and strength, mga kapatid. Sa'yo yan binigay ng Panginoon. So, wala na tayong karapatan para magduda pa. Sabi nga, mga kapatid, it's okay to feel lost minsan. But don't stay lost. Yun, mga kapatid. Kasi, okay lang na mag-wonder ka kung saan. Kung parte nung proseso na yun, yung pag-discover mo sa liwanag na dala ng Panginoon, sa dark season ng buhay mo, okay lang yun, hayaan mo. Pero, wag mong hayaan na mag-wonder ka forever. Right. Stock up ka na. Wag mong hahayaan na maging ma-stuck ka dun sa situation na yon. Sabi nga, ayan, God is waking and knocking in your heart. So, kahit kailan pwede kang bumalik sa Panginoon. Pero hindi mo siya pwedeng paghintayin ng forever. Yun, mga kapatid. And kapag pagod ka, mga kapatid, kasi, di ba, lagi ang mental health ngayon issues sa atin, mga kapatid. Napapagod tayo. So, kapag pagod tayo, mga kapatid, we can rest in Him, mga kapatid. Wow. We can rest sa presence ng Panginoon. Amen. And wala tayong ibang hahanapin kundi siya lang. In times of uncertainty, hindi man natin maintindihan bakit kailangang mangyari yung mga bagay na nangyayari sa atin. And there's so much power in declaring that God is in control of the situation, mga kapatid. Amen. Amen. Ang relasyon natin sa Panginoon, mga kapatid, yan yung nagdidikta ng mga relationship natin sa mundo. Relationship natin sa family, relationship natin sa friends, lahat yan, mga kapatid. Dahil, kapag naobserbahan natin, mga kapatid, kapag maayos ang relasyon natin sa Diyos, maayos din yung relasyon natin sa iba. Right. Maayos din yung relasyon natin sa mga taong nasa paligid natin. That's true. Amen. And iba ang glow ng mga taong may Diyos sa kanilang mga buhay, mga kapatid. So, palagi nating tatandaan na always seek the presence of the Lord kapag nararamdaman natin hindi na natin kaya ang buhay, mga kapatid. Wow. Dahil wala naman tayong ibang sasandalan kundi ang Panginoon, mga Yes. kapatid. Thank you, Lord. So, ayun lamang, mga kapatid.